Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines, kita kan mga barata sa lado nasyonal, Senador Amy Marcos nagdepensa na mayo siyang tinutungtungan matapos na irekomenda ada pagkakaigwanin da pag-ribay sa House Speaker. Department of Foreign Affairs pinagkumpirmar na pagkagadan kan sarong turistang Pinoy. Ekonomiya kan Pilipinas nag-aasinso 5.5% kan Q2 kan 2025. Ulong barko kan CCG namataan na nag-agi harani sa party mismo kan Batanis. BSP planong magpasunod nin mga istriktong patakaran sa bangko asin man na e-wallet. Napulkom iimbestigaran na nagkapirang Police General na posibleng sangkot sa kaso kan pagkawara kan mga parabulang. PSIS nagdepensa sa liderato sa online gambling platform. POH agad na makanood sa India nin magayon na healthcare para sa publiko. Sa iba pang pamayukan mga barata sa lado national, bagong flood control master plan para sa Luzon pinagpaplansya ng unyan kan DPWH asin man kan JICA. Babang pamayukan na barata sa lado lokal, article of impeachment versus BP Sara, gadan na daa, sabi kan senador. Yan mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdom. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan mga parata sa lado nasyonal, gusto mo niya ni President Ferdinand Marcos Jr. na magsagibo mo na ning konsultasyon sa manlaylay ng mga sektores mapadapit man sa prosopistong dagos ng pagpangalad kan online na gambling sa Pilipinas. Basado man kay Presidente, gusto mo na niyang madangog kan gobyerno an pananaw kan manlaylay ng mga stakeholders arog kan mga padi magurang urog na ana mga jóvenes asin mga nalululon sa sinasabing online na gambling. Dagdag pa kanina kinakaipuan mo na ninda na magbilog nin sarong polisiya kung ano ang kinakaipuan na dapat gibuhon sa online gambling. Inako ngunyad na pupunan na niyang mag-organisa para gibuhon ang komprehensya sa gabus na mga stakeholder. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, nagdadanay na 5
asin pasunod man giraray kana 5 nga pinagabibistong pinakamayaman na tao sa Pilipinas ansin ang pwesto sa Forbes list of Philippines 50 richest for 2025. Nasa inuta na pwesto ana magtugang na siya na pinagabibilog ninda Teresita Elizabeth Henry Jr., Hans Herbert asinman Harley Iguamada nina kinakarkulong yaman na abuton sa 11.8 billion na dollars. Mantang nasa ikaduwang pwesto si Casino Tycoon Enrique Rason Jr. na may kinakarkulong aabuton sa 11.5 billion na dollars. Nalusutan man ni Rason si real estate magnate Manuel Villar nasa ikatulong pwesto sa ngunyan si Villar na igwan ni net worth na nagaabot 11 billion dollars. Kan Agosto 7 si Villar lang ang sulaminting Pilipino na nakalaog sa top 100 kan Bloomberg Billionaires Index. Sarong aldaw kan ranking na kung sa ina digdi pinakamayaman na tao sa kinaban kung sa ina nasa pang 99 si Villar. Mantang nasa pang 4 na pwesto si Ramon Ang na may net worth na 3.75 billion dollars. Asin man pang 5 si Isidro Consonhe na igwaning pinagkakarkilong net worth na 3.6 billion dollar. Sa pang 6 na pwesto iyuman si Ki Ascona and family kan Mercury Drugs na may yaman na 3.6 billion dollars. Mantang si Subil Di Ayala nasa pang 7 pwesto na igwanin worth na 3.4 billion dollars na pinagsundan ni Lucio Tand nasa pang 8 pwesto asin igwaman ni net worth na 3.2 billion dollars. Sa siyam na pwesto, iyo si Lucio asin Susan Ko kana Pure Gold na may net worth na 3 billion dollars asin Tonitan Kakchung kan Asia Food sa pang 10 pwesto na igwanin net worth na 2.9 billion dollars. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal nagbabagang barata sa BBS-FM Naga pinaghagad kana defense team ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC appeals chambers na idiskwalipikar si Prosecutor Karim Khan sa nasambit ng kaso basado sa isinunad nindang petisyon na igwaning conflict of interest si Khan sa kaso kaya kinakaipuan dang tanggalon ini. Pinagpahig ni Nicolas Kaufman ana abogado kan dating presidente na si Khan na nagtitindog bilang private lawyer for hire kan 2018 asin na nagarepresenta siya biktima subuot kan extrajudicial killings sa Pilipinas. Ninuli ta igwanin na makaduda-duda na mga ebidensyang ipinagpaluwas subuot si Khan sa ginigibong investigasyon. Inot ng ipinagpayag ka na appeals chamber na mayo sindang nailing na anuman na impartiality sa parte mismo ka na prosecution o prosecutor. Magigirumduman si Khan ana nag-leave ka na bulan kan Mayo ninulita na atubang ini na investigasyon gikan mismo sa United Nations Office of International Oversight Services. Ninulikan subot aligasyon kan sinasabing sexual misconduct. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, an article of impeachment laban man kay BP Sara Duterte gadan na da sabi ka na sarong senador. Nagtutubod kaya si Senador Alan Peter Cayetano na maikukonsidera nga gadan na an urulay sa parte kan article of impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Ini ang naging paglaladawan kan senador sa naging burutuan kan mga senador kan nakalis na banggi na pinahayag sa deliberasyon
asin na pagkasunduan ka na mayoriya na i-archive ana article of impeachment laban man sa nasambit ng Vice Presidente. Kasumpay kani liwat naman na pinaglinaw ni Cayetano na pwede man na buhayon giraray an impeachment in kaso baliktaron ka na Korte Suprema ang nainot ng desisyon na ideklara na sarong unconstitutional an impeachment ni nuliman kan binalga kani an 1-year ban o bar rule. Mantang pinagapaliwanag man kani ana pagkakaibgwa ka na nasambit ng pagkakaiba ka na motion ni Senate Minority Leader Tito Soto na ili on the table an article of impeachment. Subot an motion ni Soto na itibol an motion to archive an pinagilid mo na an urulay asin nangangahulugad na buhay pa ang impeachment alagad ini ana mabalgaban sa Korte Suprema. Kaya igdi subuot kinakaipuan pang halaton ang desisyon ka na Korte Suprema sa motion for reconsideration na pinagsampa kan Kamara niinhuli kan inot ng ipinagpahig kan na Supreme Court na immediately executory ang nasambit ng ruling. Sa iba pang detalyes gan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagpaplansya ng unyan kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin man kan Japan International Cooperation Agency ang pagbilog kan updated flood control master plan sa interong Luzon, partikular na digdian para man sa Pasig, Marikina, Cagayan River Basin asin na duwa pang panginot na agian kan tubig sa parte mismo kan Luzon. An mga ini ana importante sa lado kan ekonomiya kan Metro Manila maging sa parte kan Cagayan Valley. Pinaginutan ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain asin man kan JICA Senior Representative Takanori Morishima ang presentasyon kan pizza 5 kan bulan kan Agosto kana mga draft master plan na ubetong mabawasan na ana mga serye kana pagbaba sa mga vulnerable na mga lugar. Kabali na ang pinagsasabing tidakwanin atensyon parban sa Pasig Marikina River ang pagpapatindog kan duwang flow-through dams apat na retarding basin sa parte kan San Mateo, Rodriguez, Quezon City asin na river dredging sa iraruman kan Phase 2 and Phase 3 kan Pasig Marikina River Channel Improvement Project. May kasuway ba na plano para man sa San Juan River kung sa ina kabali digdi ang dredging asin underground spillway gikan mismo sa Quezon City sa gudnang sa syudad kan Manila. Pinaglalauman na matatapos ang pre-feasibility studies sa inot na parte kan masunod na taon. Iba pang detalyes kan mga barata ngunyada sa lado nasyonal sa mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga nanindugan ang liderato ngunyan kan Department of Public Works and Highways DPWH 11 na mayo ninhalo nin politika ang naging delay duman sa flyover project sa parte kan syudad kan Davao. Ginibo kana sambit na nga hinsyan pahayag kasunod ban kana pinagbugtak na tarpaulin digdi kon sa ina nakasurat ana sambit ng aligasyon basado sa DPWH 11 spokesperson na Dean Ortiz. Nagkaigwan ng problema sa road right of way sa kapalibutan kan proyekto na naging kausa kan pagkakaabala kani. Punto pa man ni Ortiz na naghahanap nin solusyon ana sa indang opisina sa problema maski ngani may mga bagay na luwasa sa indang kontrol. Binanggit kaniya na naisalang anapat na property sa bangko na daisaklaw ka na sa indang kapangyarihan. Dagdag pa man kaniya na dai pwede tulos iserarom sa pinagapod na expropriation and iba ninuli tadigdi
kakaigwapanin Orulay an may sadiri kan sa indang komunikasyon. Ipinagpayag ni Ortiz na ang flyover lampas sa 80% ng kumplito asin pinagalat na lang ang road right of way sa palibot kanasambit ng proyekto. Iba pang pareta ngunyanda sa lado nasyonal. Ipinagpayag ngunyan kan Bureau of Internal Revenue BIR kana nagtalikod na aldaw kan Webes o kasudba na preparado ining magasagibo kanda investigasyon labad sa sisay man na individual kabali na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang konda igwa ni mga katiwalian na impormasyon manugod man sa posibleng pagbalga kani sa buwis. Sigon sa BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. mayo nin opisyal na kahagadan na naresibi na sinambit ng ahensya gikan sa iba pang mga ahensya kan gobyerno tangani man na siyasaton ang mga negosyo ni Ang alagad siniguro kani na daima na sasanton ang sisay man kung may bastanting basihan anda nasambit ng opisina kan gobyerno. Ang pahayag ginibo sa sarong press briefing sa Department of Justice DOJ. Iyan kasunod naman kan aligasyon laban ki Ang kasumpay kan pagkakawara kan mga parabulang. Inakusahan si Hang o si Ang kana pagiging utak kana sambit ng insidente kan sa iyang dating id na si Julia Patidungan nasa ngunyan iyuna ang whistleblower. Igot man na pinag-ninigaran ni Ang ana mga sahot sa iya. Kana nakalis na si Mana, nagsampa na nin formal na reklamo para man sa multiple murder asin man serious illegal detention laban ki Ang. Nagkaparang mga miyembro na pinag-sasabing Alpha Group asin ibang mga tauhan kan Philippine National Police. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa nagbabaga pang mga barata sa BBS-FM nagdepensa si Senador Amy Marcos na Mayo ninda pinagtutungtungan siya matapos niyang irekomenda sa mga kongresista na ribaya na si House Speaker Martin Romualdez imbis na isulong sa pag-impeach kay Vice Presidente Sara Duterte sa sarong Orulay. Kanda sudma ipinagpayag ni Senadora Amy na suwestyon lang ini asin day dapat niya ipirit anasambit ng bagay. Paliwanag man kan Senadora na nasabi niya ana nasambit ng suwestyon sa mga kongresista ninuli man kan pagpunterya sa anuman subuot nindang isulong ang impeachment asin ipinagpayag na mas maray subuot na daina makiarampa asin na iniluklok kana mga namamanwaan magigirumduman na inot na pinagrekomenda ni Senador Marcos ang pagrebay sa presenting speaker kan Kamara de Representantes kasabay man kana sa iyang pagbutunin na pabor para i-archive an article of impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte sa Senado kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules. Nagkaperang House Leader man and nagpahayag kana sa indang pagkontra sa nasambit ng suwestyon ni Senadora Marcos. Kabali na digdi si House Deputy Speaker David Suarez na sinasabing mayo nin si isay man na senadora an may karapatan na diktahan kung si isay ana pwedeng maging pamayo kanda Kongreso. Nakadepende lang subot ini sa nasambit ng desisyon kanda mga sinasabing miyembros na napili ka na Kongreso. Pinagpahig kang kongresista na digdiya nagiro si House Speaker Romualdez kanda tama na yaon man sa lindungkan konstitusyon na kung sain panginutan ana pagkakaigwakan na pag-transmit kan article of impeachment laban man kay BP Sara tanganing masiguro ang sinasabing accountability o ang mga pananagutan.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, napuli man sa traidya ang sinasabing digdi maugma kun ng kakaigwa ni pag ibisita kan sarong turistang Pilipino duman sa lugar kan Hong Kong. Sa sarong statement pinagkumpirmar kan Department of Foreign Affairs sa DFA basado sa report kan Consulate General kan Pilipinas duman sa Hong Kong. Ana pagkagadan kan sarong 35 anyos na Pilipinong turista matapos na magsapo nin injuries kada ini ana mabudalan kan sarong taxi duman sa Choi na Wangwis sa Hong Kong kan nakalis na Agosto 5. Basa duman sa Consulate General sa presente nasa Kwai Chung Public Mortuary ana bangkay ka na sambit ng Pinoy. Nagpaabot naman in grabing pagkakamundo ang Consulate General asin sa mga partibismo kana binayaan na pamilya asinda digdi pangadji parman sa eternal race kana sambit ng turista sa presenti pinagtatabangan kan konsulada ang pamilya kan mga nagadao kan sinabihan na binawian in buhay asin pinaglalauman na maabot ang pamilya duman sa Hong Kong parmada sa pag-areglo asin pagbalik kan bangkay kan biktima digdi sa Pilipinas. Basado sa initial na report nawa ranin preno ang taxi na nagresulta ka na pagkabangga kani sa Pilipinong turista na pahali na kaidto gikan sa nasambit ng hotel matapos man na mag-check out. Mantang inireport kan Department of Foreign Affairs sa DFA nasa presente nasa kustudiya na kan pulis ang taxi driver nasangkot sa nasambit ng aksidente asin nakikiulay naman sa Hong Kong Police Force mantang nagsusulong na ang investigasyon sa nasambit ng kaso. Sa barata pa kita sa lado nasyonal, nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, nagrekas asin nagulanto ang pag-asenso kan ekonomiya kan Pilipinas nin aabuton sa 5.5% sa ikaduang quarter kan 2025 sa sarong pahayag kan sudma. Ipinag-report kan Philippine Statistic Authority o PSA USEC asin man National Statistician dinhi sa mapa na ana gross domestic product GDP o ana importante kana goods ana mga serbisyo na produsir sa sarong period anda parte kan pagtalubo kan 5.5% kan nagtalikod na bulan kan Abril sagkod ng bulan kan Hunyo kan presenteng taon. Mas halangkaw ni kumpara sa 5.4% na pag-asenso kan ekonomiya na na-record poon kan bulan kan Enero sa kana bulan kan Marso 2025. Ang GDP man kana ikaduang quarter ang pinakamarikas na pag-asenso na i-record sa nakalis na 4 na quarter maski man mabagal ini kung ikukumpara kan sa 6.5% na na-i-record kan ikaduang quarter kan taon na 2024. Ipinagpahig kan PSE Chief na ada panginot na mga sektores na nakapag-ambaga sa pag-asenso kan ekonomiya kan nasyon sa laog mismo kan second quarter iyo ana agrikultura, forestry, asin man and mismo nga parasira na kapag-record nin aabuton sa 7.0 growth rate. Sharing man ang industriya na nakapag-record nin 2.1% asin ang mga serbisyo na igwa nin sa 6.9%. Ibinida kan Department of Economy, Planning and Development DepDev Secretary Arsenio Balisacan na may nagdadanay na makusog na ekonomiya ang Pilipinas sa tao man ka nagpapadagos na sinasabing pangkinaban na mga angat asin man pagiro kan presyuhan sa mga produktong lana asin iba pang uncertainty.
iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, namataan na tulong barko kan China Coast Guard CCG kan nagtalikod na aldaw kan Webes kasudma Agosto 7 mantang nagaagi arani mismo sa party kan Batanes. Base naman sa monitoring kan US Maritime expert na si Ray Powell. Initial na napabareta ni Powell na mga namata na mga barko kan CCG may bow number 301 3304 asin na 4304 na nag-agi sa norting sur na araniman sa party mismo kan Batanes kasudma. Pigpayag ni Powell na very unusual track para man sa CCG daiya subuot malinaw kung saan pasiring anasambit ng mga barko kan China. Sa masunod, ipinagpaluwas kan monitoring ni Powell na namataan na nagiro ngunyan and CCG 3301 3304 sa may norting sur sa paagiman kan Bashi Channel sa pagultanan kan Batanes asin Taiwan. Mantang CCG 4304 naobserbahan na nagpapatrolya sa distansyang 17 nautical miles sa parte mismo kan sur kan Batanes. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, pinaplano niyan kana Bangko Sentral kan Pilipinas BSP na magpapasunod ninma sa striktong mga patakaran sa mga bangko asin man e-wallets. Ini ano ba itong matawaning proteksyonan mga Pilipino laban man sa peligro na bunga kan online gambling. Sa sarong statement, ipinagpahig kan na Central Bank na kabali sa bagong mga patakaran an istriktong verifikasyon arog man kan biometric checks arog kan facial recognition para masiguro nasulaminting ang mga kwalipikadong mga individual ang pwedeng maggamit kan sa indang kwarta para man sa online gambling. Dapat subuot na magkaigwa ni aral daw na limitasyon sa gambling related transfer para man makatabang na mabawasan ang financial na pagkakalugi asin paghihigpit sa oras na pagbabayad ka na online gambling. Dapat na i-update man ang mga bangko asin e-wallets an sa indang aplikasyon kabali na ang tools users na pwedeng gamiton para man magbugtak kan mga personal spending caps o para man makapag-voluntaryong mauntok gikan man sa pagsusugal. Naglalaom ngunyan ang Bangko Sentral kan Pilipinas na makakatabang ang mga lakdang na ini para man mabawasan ang adiksyon sa online gambling asin distruso sa parte mismo kan na pinansyal mantang itinutulod ang responsabling paggamit kan e-wallets asin man mga bangko. An iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa kinabanda nin Karawat asin sa luwas ka nasyon pagkatapos po nin pagirumdom. Mga tugang sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Augmang kinabukasan study now play later program pinagabubusol ng unyan kanda sarong konsyal digdi sa laog kan Siyudad Canaga sa paagi kan sinasabing maugmang kinabukasan study now pay later program na pinagtutulod ngunyan kada sarong konsyal kan Siyudad Canaga na si Franca Mendoza pinagagad na matabangan ng mga estudyante sa laog kan siyudad partikular na ana mga yaon sa parte mismo kan kolehiyo na napipiritan na maguntok uli man kan grabing pagkakautang sa saindang pinaglalaugan na
eskwelahan sa irarom kana sambit ng programang ini mapasubli da ana gobyerno lokal kan siyudad Canaga sagud na nga 30,000 pesos para man sa kwalipikadong estudyante asin ini babayadan sa rong taon pagkatapos na ini maggraduara sa kolehiyo. Ana sambit na nga bagay iyo ang tampok sa pinagibong privilege speech kan nasambit ng konsyal sa pinagibong regular na sesyon kan sanggunian da pangalunsod kan siyudad Canaga. An proposal ni Frank Mendoza an maagi pa man sa irarom kanda labot nin dagom sa laog kan na sanggunian na panglunsod nin hulita ini da ipama da niya aaprobaran. Papang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Biyahe kan tren sa First District kan probinsya kan Camarines Sur posibleng magdalaga ng unyanda na bulan kan Agosto. Boyet Padere sa detalye. Haloy ng problema ang pagkakaigwan ng alternatibong diretsong biyahe gikan sa Naga City pasiring sa Banawaan kan Lupi Camarines Sur asin pabalik sa aral daw na pagbiyahe kan kapirat pasaheros kabali na igdi ang pagbaba sa crossing sa Banawaan kan Ragay sa paagi kan jeep asin sa anliwat na paglunad pasiring sa Banawaan kan Lupi. Sigun sa mga commuters ang posibilidad na pagdiretso kang biyahe ang tren pasiring sa Lupi dakula sumot ang kaginhawahan para sa inda. Lahaloy ng pigahalat kan mga residente sa nambit ng lugar. Ngunyan kaya hasta sa Banawaan kan Sitpukot sa nambiyahe kan PLR sa First District kan Camarines Sur. Alagad din huli sa pagkakairahay kan Binahan Bridge sa Lupi, pwede lang mapalawig sa ang biyahe kan tren sa sinambit ng Banwaan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Taiba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, marikas man na nagiro asin nagtaunin tabang ang Department of Migrant Workers sa DMW sa parte mismo kan Region 5 sa pangapudan ni natabang kan sarong distri sa OFW na narepartite duman sa parte mismo kan Jeddah, Saudi Arabia matapos ang sarong trahedyang kinakasangkutan kan sa iyang pamilya dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Milaora, Camarines Sur. Sigun sa parte mismo kan DMWD Bicol o DMW Bicol sa direktiba kan Migrant Workers Office WMO duman sa Jeddah tulos man na nagpapadara kana Airport Assistance Team anda DMW Region 5 sa panginginot man kana Assistant Regional Director Abogado Ana Dea Joanna Emva Diamante. Iyan na tangani man nasa batun ada asin alalayan ada OFW pag-abot man sa parte kan Bicol International Airport. Kaibanan man ada team kanda lisensyadong social workers gikan sa parte mismo kan Welfare and Reintegration Services Division and Protection Division na nagatauman ka na psychological support sa parte mismo ka na tabang sa madaling pagbalikan OFWs sa parte mismo kana probinsya kan Camarines Sur asin man dyan sa Banwaan kan Milaora. Padagos na pinagmomonitor ka na DMW Region 5 ana kamugtakan ka na sambit ng OFW asin man andang magtaunin na kadagdagan ng mga tabang o serbisyo reintegration arugman ka na counseling, legal assistance, asin man livelihood support, katabang man ana mga lokal na mga opisyal nakapartner ka na sambit ng ahensya. Siniguro mo niyan kan MW Region 5 na preparado ana sa indang opisina tangani man na magtaunin ayuda sa mga arog kaninga mga kaso para man masiguro anda maraya ligtas asin may dignidad na pagbalik sa Pilipinas kan kada OFW partikular na sa manrain-rain na riyon.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Oplan Plaka Check, kanda LTO Bicol, ginibo kasudma sa siyudad Canaga. Daryl Banya sa detalye. Ginibo kasod mang Webes, Agosto 7, ang Oplan Plaka Check and Land Transportation Office tigdi sa Bicol na pigibo sa siyudad ni Naga. Ang aktibidad ini base sa kamautan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tangarig na masimbagan ang license plate backlog, partikular na ang mga para sa motorcycle owners. Sigun kay Jaime Rose Roperez, ang tagapagtaramkan LTO digdi sa Bicol, sinabi kay ini na enot ng ginibo ang dry run kan aktibidad sa probinsya kan Albay asin pasuudma na Webes, ginibo man ang kick-off activity kay ini digdi sa siyudad ni Naga. Sa paikan programa, mas mapaparikas ang pag-distribute kan mga plaka para sa mga motorcycle owners, partikular na ang mga motorsiklong nabakal kan taon 2017 pa ibaba. Sigun kay Perez, pigkakarkulo na sobra sa 200,000 na mga motorcycle plates ang naibaba sa Bicol Region, asin halangkaw subot ang tsansa na mainaan ang backlog sa mga plaka sa tabang kan ginigibong pag-distribute kaso udma. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banya, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakula ang tabang sa mga parauma sa pagkakaigwa kan pinagapod na 60 dias na banda sa importasyon kan na bagas. Basado yan ki Jason M. Gonzales, an Assistant Agricultural Program Coordinating Officer kan Department of Agriculture sa Bicol na opisina yaon dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Basado sa parte mismo kanda nasambit na nga bagay mawawara na ni nakakompetensya asin na makakabintanin mas halangkaw na farm gate fries ana mga parauma inisaro sa mga paagi tangani man na mas pang matabangan kanda gobyerno sa paagi kan administrasyon ni President Bongbong Marcos an mga parauma na maiangat padagos an sa indang mga hanap buhay. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Jason M. Gonzales, an Assistant Agricultural Programming kanda PE digdi sa parte mismo kanda Kabikulan. Uya ana sa iyang mga pahayag. Aratyan na babalikan tan pahayag kung tanan pahayag kana nasambit ng opisyal. Stop ng importation starting September 1 hanggang October 30. Maganda actually yun sa ating mga rice farmers dahil una-una wala na sila magiging kakompetensya. Pangalawa, mas makakabargain ng mataas na farm gate price ng ating mga local farmers. Kung pagpapastop ng importation starting September 1 hanggang October 30, maganda actually yun sa ating mga rice farmers dahil party ka na mga pahayag ka na nasambit ng opisyal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, magayon na barata parmada sa mga residentes kanda nagkapira nga banwaan na dyan sa parte mismo kanda Premier Distrito kanda probinsya kanda Camarines Sur kung sa ina anda gobyerno probinsyal sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte ana padagos sa pagdangog asin na pagresolver kada mga kaagadan kana mga residentes partikular na kada mga senior citizen asin man kan mga PWDs na matawan sindanin na tabang digdi an mga lulo asin an mga lula sa banwaan kan libmanan lupi asin kabusaw ninhuli man kan tao nin atensyon kan sa indang mga kaagadan ni Gobernador Elry Villapuerte mga bagong mga wheelchair gikan man sa gobyerno probinsyal
ana pinadarat sa parte mismo kana banwaan kan Libmanan lupi asin man sa banwaan kan Kabusaw. Sa paagi kani mas pang mapapagian an sa indang araal daw na pagiro asin mas magiging komportable an sa indang kamugtakan ni Nuliman taharani sa puso ninda si Gobernador Elry Villafuerte an mga senior citizen mas tatawanin prioridad pa katabang man an PSWDO sa pagatud nin mga assistive device sa iba pa nga mga lugar kana probinsya kana Camarines Sur ana mga kahagadan kana mga PWDs asin mga senior citizen tinatawanin atensyon asin ginigibuan tulos nin solusyon itinatao tulos ang tabang ni Governor Elry Villafuerte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang daraga arestado sa illegal drugs digdi sa laog kan Naga. Darius Biquilio sa detalye. Takdag sa kamot kan mga biyembros kan Philippine National Police digdi sa Ciudad de Naga ang duwang magayon-gayon na daraga matapos na kumagat ini sa sarong bypass operation na ginigo kan City Intelligence Unit as in man City Police Drug Enforcement Unit kan PNP Naga. Alas 2:02 ninmao magahon ka sa bago kan gibo ng bypass operation sa duwang daraga. Aloy na pala ni sa surveillance kan mga tauhan kan PNP digdi sa Laugan Syudad. Ninulita igwanin na kabot na impormasyon sa PNP na nagpapabakal ini unang sa sideline sa pagpabakal ng illegal na droga. Naging positibo ang hero na ini kan City Police Drug Enforcement Unit asin man kan PDEA kan PNP naga asin dumani sinararom sa bypass operation. Inot binakalan ini nin sarong plastic sa Senin Cebu. Nagkagaraw-gawan kan kwarta asin man kan Cebu. Kan takbaw na ini riniparo ang bulsa, dumana discovery na igwapang konsing pakiti rin Cebu sa indang bulsa ang duwang persona na pinagbiso sa alias na si Laika asin Alaysa. Ang edad ni Laika 28 anyos, daraga kansuna 7 Sagrada Pamilya San Felipe. Bantang si Alaysa 25 anyos, Kanson 5 Sitio Almida, Barangay San Felipe digdi sa Laugan Syudad. Ang dumangon niyan ang yaon nakadetiner sa detention facility kan PNP Naga na atubang sa kasong pagdar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ninuli sa pagpabakal nin illegal na droga. Dagdag na barata sa lado lokal, Darius Biquilio reporting. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado ang sarong 23 anyos na babae sa ikinasang drug bypass operation dumaan sa party kan barangay kan Gahunon sa Dait Camarines Norte alas 10:25 kan Subanggi kana ikasa ana nasambit ng drug bypass operation pinagtawanin alias na si May mayo nin trabaho residentes kan Mercedes duman sa Camarines Norte. Nakuha sa nasambit na nga suspek iyo ana dakulang gramo ni na shabu na uminabot sa 250 gramos asin lampas man sa milyones pesos ang kantidad. Pinagtutubudan na nagkakantidad 1.7 milyones pesos ang nasamsam na droga sa sarong babae. Siguna sa Dangerous Drug Board valuation, sharing man ang marka money na pinagamit mismo sa nasambit ng operasyon. Nakakulungon niyan sa sinambit ng hepatura kan pulisya ang suspek nakatubang ning kaso na pagbalga sa 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayumpong na isagibunuban sa party mismo kan siyudad kan Iriga ang pinagapod na food redemption activity sa Irarman kan walang gutom programa sa gobyerno kanakalis na aldaw. Iyada sa pagiman ka na CDRRMO multi-purpose covered court sa sinambit ng siyudad kan Iriga sa panginginot kan City Social Welfare and Development Office CSWDO. Katuwang man ang lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga sa paagiman ni Mayor Rex Oliva na isagibo ang nasambit ng aktibidad na nasa 163 na mga benepisyaryo
benepisaryo ang nakaresibikan asistensya sa irarong kanasambit na nga programa siguna kay Mayor Rex Oliva Coba Oliva kanda syudad kana Iriga ana mga araw kaning mga lakdang sa pagtaunin na tabang sa partibismo kana mga residentes kana syudad kan Iriga ana magpapadagos-dagos natatawanin danin na atensyon tangani man na mas pang makanood asin makakuanin na dagdag na kita ana mga residentes kan syudad kan Iriga o beto pa kana sambit na nga programa makapagdul nin tulos na food assistance para man sa mga vulnerable asin man mga low income families sa party mismo kan syudad padagos ang implementasyon kan mayong gutom program sa syudad kan Iriga sa paagi ni Mayor Rex Oliva Coba ni Mayor Rex Coba Oliva sa bilang man parte kan padagos na commitment kana syudad tangani man mabawasan ang kagutuman asin maisulong ang pinagapod na food security kan sa indang mga namamanwaan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal sa liwat na paglibot-libot kana serbisyong Kapuarte asin man kan Kapuarte Healthcare on the Go program sa paagi man yan kan programa ninda Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur ana mag-aramang Villapuerte ada pinagasugo ang Kapuarte Health on the Go program na magbisita man sa parte kan Barangay San Isidro sa Banwaan kan Bula. Iyan tangani man natawanin libreng mga serbisyo medikal ada mga residentes na yaon sa nasambit ng lugar sa paagi kan mga iniya nakakapag-check up sindanin na libre nakapag-bill kan pinagapod na laboratory test arog kan CBC asin man blood chemistry natawan ni na libreng mga bulong asin man vitamina igwamanin libreng pag bulog sa saindang mga buhok nagkaigwama na nin paglinig ka na sa inda mismo nga mga kuko asin na pagmanicure siring man pedicure na kung sa inda digdi pinagtagamahan asin man digdi dakul na mga persona ang natawanin kaginhawahan sa mga residentes kanda sinambit na nga lugar. Huli kan mga programang iti napadagos na pinaghahatod kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa tabang ninda Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte padagos man ana mainit na pasasalamat kana mga residentes kana probinsya kan Camarines Sur partikular na kan Barangay San Isidro duman sa Banwaan kan Bula Camarines Sur ninhuli kan mayo nin patud na tabang na hinahatod sa sainda asin nare-resibi hali mismo sa mga Villapuerte. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata na kitangunyad sa luwas kana nasyon. Sa barata sa luwas ka nasyon o barata international pinaglalauman na digdi magkakaigwa ni na meeting si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iyang security cabinet asin na digdi tutukaron ang plano kan na Israel Defense Forces IDF na luway-luway nasakupon ang Gaza City asin na kabali kana matinding international condemnation na kung saan na digdi naglalalang humanitarian crisis sa nasambit ng riyon. Basado sa nasambit ng opisyal kan Israel, pinagahagad ngunyan ni Netanyahu sa cabinet na aprobaran ang lakdang tanganiman nagibuhon na sakupon ang Gaza Strip nakatalaan na punan ang pag-uurulay kada subanggi o pinagpunan ang pag-uurulay kasubanggi nga alas 6 pinagtratarman subuot sa nasambit ng issue and
tulong oras na pagkakaigwa ni na meeting kung saan limitado sa naman sa mga security cabinet. Sinabi pa man kana sarong Israeli official na gusto ni Netanyahu na paiwason ang operasyon sa parte mismo kan Gaza. Ninulit na nagtutubo dini na dai interesado ang Hamas na panibagong kasunduan para man sa pagpapalibre kan sa inda mismong mga bihag. Mantang digdi kanaputon ang US State Department manungod man sa posibleng pagpapaiwas kan opensiba. Sinabi kan tagapagtaram kana US na si Tammy Bruce na daininda tinatawan ni na kaulugan ang mga pahayag kan ibang gobyerno, alagad pinipirit ninda na magdanay an sa indang obato na paluwasa asin magpalibre kan mga bihag asin masiguro na dailiwat ini magkakaigwa ninda ulang sa parte mismo kan Hamas an Gaza. Sa iba pang detalyos ngunyan kanda sa tuya pang mga barata na kita ngunyan sa lado kana Karawat o esports. Daog na naman ang Gilas Pilipinas sa kawat na basketball mga tugang. Liwat na nadaog na naman ang Gilas Pilipinas sa kamot kan New Zealand kung saan nagkaigwa nin puntos na 94-86 sa nagpapadagos na FIBA Asia Cup na pinagigibo naman sa Jeddah sa Saudi Arabia. Sa puon pasanakan quarter, digdi daina na kontrol kan Gilas ang kawat sa gud ng mag-arangkada ang New Zealand. Uminabot sa 18 puntos ang kalamangan kan New Zealand sa gud ng mairanimang kuta na kan Gilas 85-82 sa natatadang 3 minutos 48 segundos kanasambit ng kawat. Alagad liwat na nag-arangkada ana Tool Blacks kana nasambit ng kalaban kana Pilipinas na New Zealand. Digdi nasayang man ang nagibong mga puntos na 37 ni Justin Brownlee para man sa Gilas Pilipinas. Nagpipiling-piling na sana si Justin Brownlee kana mahiling kaning mayo na namanin paglaom sa nasambit ng kawat an sa indang team. Ninulita daog kinakaipuan manggana ang Gilas Pilipinas sa uring kawat kani sa grupo laban sa Iraq para man makalaog sinda sa qualification sa quarter match kana third placer. Alagad ang Pilipinas ngunyan sa paagi kan na team kan Gilas padagos sa pag-insayo kung paano ninda makakaunter ana mga maririkas na parakawat kan Iraq. Tangani man na digdi maparampaog ninda sa sindang kawat sa atyan na pagkabanggi para man makalaog na sinda sa third placer o kundaiman qualification kan quarter match kan third placer. Yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang maray na aga ako si Junel Cuba sa tuyang headlines kan mga barata sa lado lokal. 300,000 pesos na itaong tabang ni Gobernador Erly Villapuerti, Congressman Luigi Villapuerti asimanda Congressman Migsa Villapuerti para sa operasyon kanda sarong aki
Tuya pa nga pamayukan na mga barata pa sa ladua lokal. 2.6 milyones pesos na kantidad kan kapital para sa 131 micro enterprise na apektado kan Bagyong Christine sa Camarines Sur na itauna. Libreng skills training sa parte mismo kanda Premier Distrito sa paagi kanda TISDA training program pinagdara ni Congressman Huribata Asinman kan TISDA. Sa pamayu pa kan mga barata pa sa ladua lokal. Sospek sa kaso nga pagagadana sa saro mismo nga estudyante ka na USI kinasuanan ni na murder. Pamayu pa ka na mga barata sa lado lokal. Daiman daa maikukonsidera na haloy si pagresponde ka na pulis sa saraksakan dyan sa Dayangdang. Yan base sa paglilinaw ka na Philippine National Police. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga sa tuyeng detalyes kan sa tuyeng mga barata sa lado lokal. Dahil nagduwa-duwa ni natabang si Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, Asinmada, Congressman Luigi Villafuerte sa sarong pamilya dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Matapos na ini magdulo ka sa opisina kan pamilya Villafuerte, tulos-tulos na nagtaon ni natabang ni na 300,000 pesos and opisina ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, Asinmada, Congressman Luigi Villafuerte. Nagdulo kaya si Nika Puerta ka na Barangay Pamukid San Fernando, Camarines Sur sa opisina ka na Kapuerti sa pagimanda ni Governor Elry Villafuerte tanganiman na maghagad nin tabang para man sa iyang unsing bulan pa sa ng aki na igwanin na congenital heart disease asin kinakaipuan na ini ipasairarom sa sarong operasyon duman sa Philippine Heart Center. Labiman ada pagkahiraka kana mag-armang Villafuerte kaya daig-daig tulos nagduwa-duwa na digdi magtautulos nin 300,000 pesos na kinakaipuan para sa operasyon ka nasambit na nga aki na madaraduman sa Philippine Heart Center. Nin huli kayan labi-labi ang pasasalamat ni Nika huli man kan madaliun subuot na madulukan ana Kapuerti Medical Assistance Program asin digdi tulos na pinagsugo ni Gobernador Elry Villafuerte na magduol-tulos nin kantidad na 300,000 pesos tanganing maidarana duman sa Philippine Heart Center para man maoperahan ana unsing bulan pa sa nga aki sa pamilya Villafuerte. Sa paagiman ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asinman Congressman Migs Villafuerte, dakula ana pasasalamat ni Nika Puerta
uli man kanda naresibinindang tabang dakula siyang tabang para mana sa saindang pamilya sigun pamana sa nasambit nga opisyal tinawan doon na pamana ni Nika Puerta na bakong haluy mayo nin ano man ang mga rekisitos an pagtaunin na tabang asin na serbisyo sa tao kan pamilya Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, pasadantan linya magali ki Boyet Paderes sa Boyet kanen. Haros mabaak ang payukan sa rong lalaki pagkatapos na taga-tagaon ka na makan sa iyang ilusyon sa barangay Belamuan, Camarines Sur. Sigun sa report, ang biktimang si Eli nagsungko sa harong kan sa iyang ilusyon na si Ana para magsabi na gusto na niyang pakasalan ang babae. Alagad ang ama ni Ana na si Manong nagkontra sa kagustuhan ni Eli huli sa iniigwan ng aki sa ibang babae. Dumana na kaigwan ng debate ang duwasat ko lang kumunaw aning sundang ang ama ni Ana na gustang pinalagatak ang payukan biktima. Ang biktima siya sabing kung lain nakadulag pwedeng matudas sa harungkan sa iyang ilusyon na mayong untok sa kahibi asin kasasaway sa iyang ama. Ang suspect tulos man nagbinitbit kan mga barangay official na yaon man sa lugar para makidula kuta sa darang pagkakangkan biktima. Mandang ang biktima yaon mo niyan sa Bicol Medical Center sa Siyudad Canaga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos ana pagagiya ni Camarines Sur Governor Elry Villapuerte sa mga makabago asin mana agresibong inisyatibo para man sa pag-apa paasinso kan na probinsya kan Camarines Sur. Iyan kasunod naman kan sa iyang opisyal na pagbisina o bisita sa parte mismo kan opisina sentral kan Global Tech Giant na Google sa iyang pinakauring social media post. Pinagbayag ni Governor Elry Villapuerte ang mga highlights kana sa iyang pagbisita. Kabali na ang pagtitiripon ninda Jennifer Ligpenis, Country Manager kana Google Philippines. Anda nasambit ng bisita kaparti naman ka na magayon na plano ni Gobernador Elry Villapuerte na gibon na already asin na future ready ang probinsya ng Camarines Sur sa rong estratehiyang target ang digital transformation, inclusive growth asin global competitiveness. Pinagpahayag paman kan Gobernador an sa iyang pagkagayon na makatrabaho ada PLDT asin man na Google. Yan kasabay naman kana pagbilog nin sarong mga programa na ilalansar kanda LGU Camarines Sur katabang ang nasambit ng technical giants. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, mga Child Development Center sa Banwan kan Magaraw, Camarines Sur natawanin bagong learning materials bilang parte kanubatong pakusugon an edukasyon sa parte mismo kana ubi na edad kana mga residentes nagsagibo an parte mismo kanda pagdulin mga learning materials ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur katabang man ang Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO sa manlaylay ng mga Child Development Center kan sinambit ng Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Pinanginutan ang sinambit ng aktibidad ni Mayor Abogado Mamarua Isinyar, MSWDO Head Mama May B. Salis, Vice Mayor Boboy Binjones, asin nagkapira pa nga mga konsyal ka na Banwaan nagtauman nin mga kagamitan sa parte mismo kada Barangay Bill
sa parte kan barangay kan Santo Tomas, sa Erigmad sa barangay kan San Miguel asin barangay kan San Isidro, gabusian kan Banwaan kan Magaraw Camarines Sur, mainit na pinagresibi kan mga barangay council asin child development workers ang lakdang na kung saan pinagabisto bilang importanteng ambag sa dekalidad asin man accessible na edukasyon para man sa mga aki na taga dyan sa Banwaan kan Magaraw Camarines Sur, sigun ki Mayor Sinyar. Ini parte kan advokasiyang investing in every child future sa obetong tawanin prioridad ang mga jóvenes bilang pundasyon kan sa indang futuro sa Banwaan. Padagos ang commitment kan local government unit kan Magaraw sa pagiman ni Mayor Sinyar sa pagsulong kan mga makabuluhan ng mga programa pang edukasyon katabang ang mga barangay asin ang bilog na komunidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 50 mga pulis nagikan sa anom na PNP Provincial Office nagsairarom sa duwang simanang Water Rescue and Survival Course Training. Daryl Banyas sa detalye. Pinunan kan sa Aldaw ang 16 días na pagsairarom kana sa 50 mga pulis gikan sa Manila na PNP unit sa anom na mga Provincial Police Office sa Kabikulan sa Water Safety Rescue and Survival Course Training na inipigibo sa laog kan Kampo General Simeon Ola. Ang training formal na binukasan kan sinambitang kampo sa paagi ni Colonel Roque Bausa, ang Deputy Regional Director for Operations kan Police Regional Office 5, kung saan makakatuwang sa pa-training iyo ang mga miyembros kan Philippine Coast Guard asin man kan Bureau of Fire Protection. Sigun kibaw sa katuyuhan kan programa na maiandam ang gabot sa mga kapulisan digdi sa bilog na Kabikulan sa pagresponde sa mga kalamidad, baha, bagyo at iba pang sitwasyon ang nangangaipunin kaaraman sa water rescue operations. Nagtutubod si Colonel Bausa na dakula ang kinabangan kan dagdag na kaaraman asin man kan training na ini kan mga kapulisan para man sa pagsalbar kan mas dakol na buhay. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasampaan na nin kaso kasudma ning kasong murder laban sa suspek na nagsaksak gadan sa sarong estudyante kanda USI sa laog Kanaga dyan sa barangay kanda Dayangdang. Saro sa pinag-imbestigaran kan PNP iyo ang personal na daipagkakaintindihan kan biktima asin man kan suspetsado. Sinabi man kan na pulis na bako man direktang hold up ang nangyari sa nasambit ng biktima. And suspect nagsurrender sa parte mismo kanda sarong investigador kanda kaso nakababata man sana kanda suspetsado ang pulis na sa pagtubod kani safe o secured ana sa iyang presensya kung siya masuko sa iyang kababatang nag-iimbestigar man kana sambit ng kaso. O yan parte kan mga payag ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion kan Naga City Police. Matay na po kitang update na ngunyan pong Aldaw, isasampa na po ang kasong murder hindi po sa suspect, hindi po sa nangyaring pang nagsakdadan sa parang insidente kan sa Rongbanggi. Sarap po sa nagluluwas na motibo, hindi pong intent to gain. Gusto sabihin po na dahil man po automatic hold up ang nangyari kasi kan time po na rescue ini yung biktima, supposedly dapat dadarong pa talaga, adin na pa nga talaga sa ospital. Igwa po siyang mga possessions, personal items na mayo po sa iyang hawakan time ito. So, sarap po ito sa nagluluwas na intent to gain. Ngunyan, igwa din po siyang
sinabi, sometime niya siya nag-surrender. Siyempre po, hindi po kaya si police na investigador sa kaso, kababata niya po. Kaya nagtiwala na po siya na hindi man siya ma-surrender, na safe po siya. Yan po ang nangyari. Okay. Opo. Yes sir, ang nangyari po, Artikan mga payag ni Staff Sergeant Robert Aguilion kanaga si PNP sa pagsurrender ka na suspect sa pulis. Sinabi kani na igwada siya nga pigsisingil kaya sa biktima alagad daima na piga detalye ka na pulis ulit dai naman subuot nagtaupan ni na bilog na detalyes ang suspetsado asin na pulis huli man ka na posibilidad na pwedeng inipasubuot ang makaapektar sa gigibo na investigasyon kan sinambit ng kaso na tiga gigibo kan mga miyembros ka na autoridad. Kabali sa pagsurrender ka na suspek, daradara ka ni ang gamit na kutsilyo na iyo ang isinaksak sa nasambit ng biktima na binawian ni na buhay na sarong estudyante kan USI. Uya, ana pahayag ni Sargento Robert Aguilion. Sa kaso, doon po siya nag-surrender. Ngunyan po, ang sabi niya, igwada po siyang sinisingil digdi sa biktima. Ngunyan sir, kung ano man po ito, dahil ka na po siguro ma-disclose, hindi man po siya kaya nagtaunin kompletong detalye, so baka po maka-apekto pa rin sa ginigibong investigasyon, although sabi ka na insolved na po ining kaso, igwanan siya kang suspect. Yes sir, kaibahan po ito sa na-surrender niya. Yan po, ini yung, pero po kaysa nagilos na ang gulo na nagkabisuhan na po sinda sa dating app. Hindi po, baka yes sir. Hindi po, base lang po inyo sa salaysay isang suspect. Yan po, kung ano man po ang katotohanan ka inyo, version niya po ito, maaraman pa po yan sa court. Pero lang po sa pangapulan niyo yan sa publiko, haros po, kaya gabos niya, di ba ng FB page. Party ka na mga pahayag ni Staff Sergeant Robert Aguilion. Inako man kan pulisya na inabot sindanin grabing pagbabatikos kan mga tao sa Facebook asin man mga negatibong mga komento. Alagad, piglinaw man kan pulisya na base sa konstitusyon kan na Pilipinas, mayo man na death penalty sa kaso. Maski gura no subot kagabat ang kaso, mayo man na death penalty na kung saan na digdi da itinutugot kan konstitusyon kan na Republika kan na Pilipinas. Bahala na subot ang korte kung mapatunayan asin kung ano ang penalidad na pwedeng ipataw sa nasambit ng suspect alagad daiman pwede ang death penalty. Uya, ana mga pahayag na iyan ni Sargento Robert Aguilion. Ang bagang hate, grabe ang mga tao, opo, na dapat niya, tayo naman ngayon, sabay na niya paglubong. Dito po itong mga negative comments na ito yan sa ligang batas mo yan, may po kitang death penalty. Anong mga kaso, po anong pinakamagabat na ibalik niya ang bitay, kung ano-ano. So yan po, dahil po yan kayang i-implement sa Toyan Court, lalo na po sa Toyan Kapulisan. So, minsan, iba pa po naman nag-comment, ano po ngayon sa nasa nakakulong pa, dapat niya, salvage na niya din. Pero po, baga, nag-perpetuate kanin. Ayaw po. Ayaw sir. Ayaw niyo po siguro, minhuli taday, kung baga day po, sina igong guys na pinagkasunduan, kung may hinagay sa day, pinao. So, yun na po itong nangyari, pagdalagan pero kayo niyo itong biktima. Pero sabi po kasi, sa mga nakahiling, may saksak na inibiktima kang habang nagdadalagan. So, yun na po ito. Partiyan kan mga pahayag pa ni Sargento Robert Aguilion. Sa tuyaw na subuota, aluya ana pag-abuta ka na responde ka na pulis. Tanganing digdiya maisalba ang biktima asin madakop ana suspetsado. May paglilinaw kaya na ana pulisya. Sinabi kaniya na ana pagresponde kan pulis basado kaya sa aktual na pangyayari kan na krimen asin na aktual na pagresponde
digdi sukulanda sa 5 minutes response iyo kung anong oras na resibi an minsay bako kung anong oras nangyari ang insidente. Uya pa si Staff Sergeant Robert Aguilon. Sir, dyan po kaya sa actual na pag-abot ng responde versus limang pangyayari, itong actual na krimen versus actual na responde. Ang sukatan pa po kaya ngayon, sir, lalo inyo sa 911, si receipt ng information. Halimbawa po, nangyari ang krimen alas 9, na-report sa mga alas 10, nag-abot ang police 10:05, pasok pa po yan sa inaapuntang. Yes, okay. Alagad kung nag-confirm si police, na-receive po ang message ng alas 9, nag-abot alas 10, ay parang urolay na po yan. Yes, sir. And sa ano ko po, pagkaintindi ko, na-inot po si rescue sa injured po ini yung victim Yes. po ang na-iapod sa mga residente. So, na-inot po talaga si rescue bago po nag-abot ini yung katayang si ito. Arte Yes, ka sir. na mga payag ni Police ka. Staff Sergeant Robert Aguilon. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nagapapadagos ngunyan ang declogging operation sa mga kali asin mada mga drainage dyan sa manlaylay ng mga suna asin na dagos naman ang pagpapakaray kan drainage sa cover tangani mada na maiwasan na igwani na mga maaaksidente sa lugar dyan sa barangay kan Sabang sa siyudad Canaga. Degdiya apuer kayan nagasagibo man sindakan na sinasabing seminar kasunod man kan ginibong reorientation seminar kan DILG kabali na ang BERT DRRM asin man ada mga miyembros kan sanggunian barangay kan Sabang Naga City. Uya si barangay kapitan Cyrus Caballero kan Sabang Naga City. Gawin po si pag-declog kang mga drainage sa iba-ibang fauna. Then at the same time, pigaayos pa si mga drainage cover para mayong madiscuss siya. Then sige pong palinig. Tapos may mga seminars po. Arungon niya magkakaigwa kaming reorientation from DILG. Kabali po si BERT, si Satuyang DRRM, tsaka si Satuyang sa Sarokpa. Sa tulo po iyan. Pero ako na po sintadigdiyo. Arte kan mga pahayag ni Barangay Captain na Cyrus Caballero kan Barangay kan Sabang Naga City. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong parabarata si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bindisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.